Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong patuloy na pagwawalwal, no? Itong saga ni inyong BP Pusit na si Sara Tamilmil Duterte Carpio, no? Ito po, patuloy po silang nagmamatigas. Panay po ang kanyang video conference, no? Kanina nga po may video conference siya dyan, sinasabi niya, hinahamon niya ng drug testing lahat daw. Gusto mo palang magpa-drug test, ba't ka pa naghahamon? Sino ka? Ang maganda, wag ka nang magpa-drug test. Alam na namin eh. Oo, hindi yan ang sakit mo sa aking opinion. Ang sakit mo dito. Dito ang sakit mo. Sakit sa utak. Oo, ang gawin mo, kaysa diyan ka nagkukukuda, para ka rin lang namang vlogger, influencer, no? Dapat mag-resign ka na lang diyan kaysa naman i-impeach ka. Pag in-impeach ka, wala ka ng karapatang mag-hold ng mga maging public servant. Oo. Baka ano ka na lang diyan. Kung ano man, 'di ba mga kababayan? Naghahamon daw magpa-drug test kasi magpapa-drug test siya. Sino ka ba? BP ka lang, hoy. BPing walang kwenta, flower base ka lang pero kumukuda ka ng milyong-milyon. Naglulustay ka ng milyong-milyong piso. Umaten ka dun sa hearing, dun mo ipaliwanag yan, dun mo sila murahin. Murahin mo sila ng harap-harapan, hindi yung nasa harap ka lang ng camera. 'Di ba? Kung talagang matapang ka, murahin mo sila dun, oh. O murahin mo si speaker, harap-harapan. Harap-harapan mong murahin si FL Lisa at si PBBM. Tingnan ko lang. Yang tapang mo, nanununtok ka nga ng sheriff eh. Ang laki-laki mong babae. Kayang-kaya mo sila, di ba? Yung ginagawa mo lang, intimidation, evasion, deflection. Lahat balik sa kanya. No? Sana nga po ito ay ma-impeach, no? Ito po, may mga nakuha po tayo dito, mga komento ng mga lawyers, mga experts, political experts, analysts, no? At meron na naman pong dumipensa mga kababayan. Isa na namang minion ng mga Duterte ang nagsabi na naman ng kanilang naratiba na wala na hyperbolic na naman daw po. Hyperbolic statement, exaggeration lang. Ay nako, wag nyo na kaming utuin dyan. Wala na bang iba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at sa mga guro. And maraming salamat po sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa atin, no, sa paglago ng ating channel. And shout out sa ating mga kapots angels. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. Dito po, no, 4 na article po ito mga kababayan. Alamin lang natin kung anong mga pinagsasabi nitong mga political experts, mga lawyers, kung ano ang maaring kasapitan nitong inyong Vice Presidenteng Pusit sa kanyang pagwawalwal. Yung una niyang video na kung saan minura-mura niya ang mga matataas pang mga tao sa kanya. Eto po, sa ABS-CBN. Sara Duterte violated lawyer's code. Miscalculated political moves. Correct. Bakit? Kasi walang nag-advise. Walang nag-advise mga kababayan sa kanya na wag mong gawin yan. Mayayari tayo dyan. Yun po yun. Walang nag-advise sa pusit na ito mga kababayan. Eto po. Vice President Sara Pusit Duterte kill plan against President Marcos Jr. and her repeated cursing in an online press conference are grounds for disbarment. Patay. Disbarment. Ayun yung binayolate ng lawyer's code from legal practice, a former president of the IBP of the Philippines. Integrated Bar of the Philippines na. Yari ka. Duterte elder said that she has contracted someone to make sure that Marcos Jr., First Lady Marcos, and Speaker Ferdinand Martinez would be assassinated should an alleged kill plot against her succeed. Wala naman pong magpapapatay dyan kay BP. Sabi nga ni Representative Manix Delipe, yung sinasabi niyang si Speaker daw ang siyang magpapapatay sa kanya.
imahinasyon, fabricated story. Wala pong matibay na ebidensya siyang nilabas. Nasaan? Kung gano'n naman pala, bakit mo hindi ka na nagpa-blatter sa pulis? 'Di ba? Para sabihin, mabalita, ito po, may witness ako. Ito ang nagsabi, nakausap ni Martin. Siya ang papatay sa akin. Ganito po ang plano. Wala po. It is all a fabricated, gawa-gawa ng kanyang malikot na imahinasyon para lang po kaawaan siya dahil tinatakbuhan niya yung paglustay niya ng pera. Hindi niya madepensa kasi alam niya guilty siya. Oo. Sabi nga nila, plight is a sign of guilt. Ayan po yan. Guilty. Quote, sabi po ni former IBP President Domingo Egon Cayoso, it might amount to a violation of Canon 1 ng aming profesyon na lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and legal processes. Kung ikaw ay mangongontrata ng isang tao, isang grupo na papatay, kung may mangyari sa'yo, hindi naman yan respect for law and legal processes, so that is very unethical legal conduct. Ayari. Filean nyo na po. Oo, sana may mag-file na po. Video evidence na yon. No? Marami na pong nakapag-download ng video na yan. Saka yung video na sinasabi niya na siya ay lawyer. Siya po ang abogado ni Attorney Zuleika Lopez. Bawal po yun sa konstitusyon. Either the Supreme Court of the IBP can start investigation into Duterte's conduct even without the filing of formal complaint against the pwede pala yun. Unthinkable yung ganito, he said, referring to Duterte's behavior over the weekend. It is contrary to law and legal processes. As a lawyer, kung sa tingin mo maagrabyado ka, you file cases but not resort to violence, to murder. Correct, I agree. Kaya ngayon sinasabi natin yun naman pala may magpapapatay sa'yo. Yun naman pala may korupsyon. Yun naman pala kung ano pa yung issue mo sa gobyerno. Bakit hindi ka mag-file ng kaso? Bakit ka nagraran? Ngayon, nilaglag mo ang sarili mo dahil sabi nga nila, if the emotion is high, your thinking is low. Wala. Sabit ka. We pray that this is not a meltdown. Pagdasal natin, maganda siguro na si consults a medical professional or a psychiatrist. Ayan din ang sabi ni SP Escudero. May sakit po sa utak ito. Dahil nga sobrang privilege, entitled, quasi-royalty, sabi nga ni Attorney Leila de Lima. Hindi niya makuha yung gusto niya. Lagi siyang ginigipit daw, di umano, sa tingin niya ginigipit na siya. Ayaw mo magpaliwanag Ilang beses kang inimbitahan pero tinatakbuhan mo, pusit na pusit ka. Yan, nagwalwal. Meltdown po yan. Ito pa po, may isa pang political science professor from Ateneo de Manila University. While Duterte's recent pronouncement may be careless and born out of frustration, the Vice President actions over the weekend were deliberate. Ayan, sabi ni Arian Aguirre. Itong drama na ito, part ng kanilang script. Hindi ito spontaneous, hindi ito organic. Yari kayo. Planadong-planado, scripted. Tulad na nga lang nung camera Nung pumasok yung may hawak ng camera, biglang nag-ahagulgol. Pwede naman siyang humagulgol dun habang nag-uusap si General Torres saka si Pusit. Pero nung nandun na si Pusit, hawak-hawak. Huwag mo iwanan. Huwag mo iwanan. Nag-show po. Tama-tama, huling-huli paano dedepensahan ito? Di ba? They know what they are doing and they have intention to produce an outcome na pabor sa kanila. Kaya nga, meron siyang effort na protektahan yung kaniyang pangalan, sarili posisyon bilang Vice President. But Duterte may have been taking a page from the playbook of her top-talking father. Yun, tama. But miscalculated the political landscape. Ayun, yari sila. Kala nila kasi meron pa silang power. Meron kayong power. Baho ng bunganga. I think she's trying to follow the lead of the father pero iba na ang kondisyon. Hindi na nila dominated ang institution. I agree. Kaya lumabas na very frustrated si Sara kasi hindi niya nagagawa yung gusto niya. Ayun, kaya nga. This is obviously a political blunder on the part of Sara Duterte. Nagkamali siya. Akala niya
May power pa sila. Wala na po. Bumabagsak nga ang popularity mo. Bumabagsak na ang mga naniniwala sa inyo. Buti nga sa'yo. Hours after her outburst on social media, Duterte seemingly backtracked on her kill plot saying that she only wanted to highlight that there is a threat against her life. No way. Labas ka ebidensya. But experts said it may be too late for Duterte to simply brush off her statement against the president. It's very typical sa side ng mga Duterte to do that. Magbabacktrack after sabihin isang bagay, part ng script nila yon na pag hindi umubra, babawiin nila. O huling-huli kayo. Nabasa na kayo, mga kupal kayong Duterte. Nabasa na kayo ng taong bayan. Pag ganon, nalaman yung kinagat ng tao, hindi na kayo magbabacktrack. Kinagat eh. Inayunan kayo pero ngayon, ano ang mayor niyang sentimiento ng taong bayan? Makulong ka. Ma-impeach ka. No? Sige, wag kang mag-resign. Impeachment is coming. She cannot deny it. Hindi niya pwede ma-deny ito. Hindi ito gawa-gawa lang at hindi ito subject for interpretation. Correct. Sinabi niya. May nakausap na siyang assassin. Ibig sabihin, planado. Sabi ni Aguirre, lahat is scripted. Cayosa underscored that it was Vice President herself who repeatedly saying that she was not joking. Yun. Hindi nagjo-joke. Totoo. Di ba? Hindi pwedeng you cross a red line then later sasabihin hindi joke-joke lang yan. Di ba? Correct. I agree. Siya na mismo nagsabi na hindi ito joke. Serious ito. We have to believe her. May assassin. Nakausap niya. Killer yon. Mamamatay tao. Bakit hindi niya pinahuli? Bakit kinausap niya pa? Kinontrata niya. Binayaran na yan. Ha? Tapos na eh. Ano na lang yung action, yung huling action. Tulad na sinasabi ko mga kababayan. Pag yan, talagang totoong nagalit siya, sabihin niya, gawin mo na. Di ba? Krung-krung yan eh. Kaya dapat talaga, ipiit na sa kulungan yan. Wala tayong pakialam kung BP siya. Flower base lang siya. Ginagastusan siya, binabayaran siya ng taxpayers money, pero wala siyang ginagawa kundi sirain, i-take over ang presidensiya sa Pangulong Marcos. Hindi pwede yan. Maglabas muna kayo ng dahilan bakit kinakailangan yung i-take over o pabagsakin, pababain ang Pangulong Marcos sa Malacanang. Ang reason nyo lang, bangag-bangag eh. Wala nga kayo makita eh. Corruption? Ilabas nyo ebidensya. Labas nyo ebidensya ng corruption ng Pangulong Marcos. May nangungurap dyan. Pero inaaksyonan yan. O tulad mo, pusit. Di ba? Malversation. Plunder. Pero tinatakbuhan mo. Ngayon, hahabulin ka talaga. Di ba? Eto pa. Eto. May nagsabi pa dito. Sabi pa dito ni patuloy itong si Cayosa, yung IBP expert Dinagdagan lang, Yung kanina, disbarment. Saka miscalculated, no? Ang sabi naman dito sa GMA News, libel case over tirades. Legal expert says BP Sara could face disbarment. Legal case over tirades. May legal case pa siya. Libel. Ang sabi dito, sino nagsabi nito? Si Cayosa din. On that the president is immune from suit. Ang presidente lang ang immune sa mga kaso. All others can be charged. Dahil abogado ang ating BP, she can also be charged for unethical conduct, but the penalty there is only pinaparasan doon disbarment from the legal profession. Yun yung nasabi natin kanina. Dagdag pa niya. Pwede ring libel case kasi hindi lang naman yung pagmumura, kundi inakausahan talaga niya ng malalim at malalaking krimen o mga anomalya yung First Lady. Remember, First Lady, hindi yung part ng cabinet. Diba? Kung tutusin, pribado nga yan eh. Kaso naging public dahil asawa ng Pangulo, public. Diba? Pwede magkaso si First Lady. Kaya pwede yan eh. Ang tanong dyan, sana gawin ni First Lady? Cayosa was referring to remarks made by Duterte in a virtual press conference where she said that she spoke with someone to assassinate the president. Ayan Huwag kang mag-alala sa security ko, blah blah blah. Ayan. Nakakahiya po. Ano naman ang sabi ng NBI dyan, mga kababayan? Ito. For its part, the NBI said it does not take threats lightly. Unang ginawa ng NBI, i-chinek kung hindi iyon deepfake. Kung hindi iyon AI generated. So we find out the same is authentic. Authentic. Siyempre, sasabihin naman, tanga-tanga naman tong NBA. Hindi. Precautious lang sila.
Para sabihin, teka muna, nagkamali tayo, deepfake pala yun. O ngayon, napatunayan, authentic. Kaya yari ka. Di ba? Sige, imbestigahan nyo po. Pwede pa siyang kasuhan ng libel case eh. Pwedeng magkaso si FL Lisa. Kung gugustuhin lang niya. Sana kasuhan nga, di ba? Patunayan niya na nagbibigay ng sobre na tag 1 million a month sa DepEd si First Lady. Nang sabi niya, may white envelope daw di umano. Nasaan ang ebidensya? Lahat ng pinagsasabi niya, wala siyang ebidensya. Sabi niya, nagtitimpi lang ako. Mga PI kayo. Nagtimpi ka ba? Nagtimpi ka nung sinabi mong ipapapatay mo sila? Ha? Ayun ang pinaka-incriminating talaga, mga kababayan. Ngayon, balik tayo sa ABS-CBN, mga kababayan. Ito, si Attorney Leila de Lima, ano ang sabi niya? Nag-chime in na rin siya. De Lima, Sara Duterte's threat could lead to impeachment, disbarment, criminal cases. Nilahat na po. Pinag-isa na ni Attorney Leila de Lima. Former Senator Leila de Lima, a lawyer and former Justice Secretary, said the recent action and tirades of the VP, Sara Pusit Duterte, could be included as a basis for impeachment complaint and disbarment case against her. Ayan po. Sa tingin ko, yung grave misconduct niya, na hindi dapat kasi second highest official of the land siya, there is a clear case of betrayal of public trust. Yan. Citing the Constitution, de Lima said the public officers, employees are supposed to act at all times with integrity. Nakalimutan po niyan. But the problem is, baka hindi niya nakalimutan yan. Wala talaga sa niyan. Walang integridad, walang good manners and right conduct, walang respeto, bastos, at higit sa lahat, above the law ang mga Duterte. Bakit? Si de Lima na rin nagsabi, privilege, entitled, quasi-royalty nung sila ay nasa Davao City. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila sa Davao City kasi inalaw ng mga taga Davao City. She called Duterte's recent action gross misconduct, which she said is a betrayal of public trust. Correct. De Lima said someone who would file an impeachment complaint against the Vice President could craft the articles of impeachment that way. Di kayo na, magpasa na kayo. Attorney, Senator Trillanes. De Lima said the grave misconduct can be among grounds of impeachment, including betrayal of public trust on the alleged misuse of confidential funds. Eto naman ang sabi ni Castro. Said the Makabayan Black and Activist Coalition Bayan are looking into the remarks of the Vice President in connection to a planned impeachment complaint. Kahapon kasi, tinitingnan namin na pwedeng maisama doon sa impeachment complaint na piniprepare ng Bayan, ng People's Organization. Pinag-aaralan nila kung pwedeng maisama yung incident na ito. Ayan na po. She said a potential impeachment complaint might be anchored on betrayal of public trust because of alleged irregularities in the use of confidential funds allocated to the office of the Vice President and DepEd. Yan. Another factor din yung betrayal of public trust, itong nangyari kahapon. Yun nga, yung tirades, no? The ACT Teachers Party List said that the way things stand, the House might be more inclined to act on impeachment complaint if one is filed. Hinog na yung impeachment complaint. Titingnan natin sa mga sunod na araw ano yung magiging desisyon ng People's Organization. With this year, dapat. Yan. I agree. Dapat lang. Ano pa ang sabi ni pakita ko lang sa inyo yung card ng Impact Leadership, Sabi ni Castro, ayan. We challenge the House leadership to support impeachment efforts in light of these brazen maneuvers. The November 25 hearing on the Committee on Good Government must proceed as scheduled to get the bottom of these allegations. Hindi dapat magpadala sa drama. Ang kailangan ng taong bayan ay katotohanan at pananagutan. Hindi palabas. Correct? I agree. Bilis-bilisan nyo na po yan, mga kababayan. No? Sinabi na rin dyan ng ibang mambabatas, no? Tulad nila Dong Gonzales, correct me if I'm wrong, sabi niya, grounds for impeachment yung sinabi niyang pagpapapatay sa ating Pangulo. Yung pakikipag-usap na lang sa isang assassin, hard killer, mamamatay tao. Hindi dapat ganon. Second highest leader of the land ka, kumakausap ka ng hard killer, mamamatay tao, ano ka? Di po ba? Ito pa, criminal charges are possible. De Lima said Duterte's remarks and threats against President Marcos Jr., First Lady, and Speaker could lead
to criminal charges. O ito rin yung sinasabi ng mga political experts, si IBP, Cayosa, former IBP. Threatening a sitting president is a serious matter. Kaya nga, di ba? O, dun sa isa nating vlog, si Representative Flores ng Bukidnon, 2nd District, sabi niya, bakit kung bomb joke, hinuhuli nyo? Bakit yung nag-threat kay Duterte dati, hinuli niyo? Bakit ito? Wala naman siyang immunity. Only the president has immunity. Bakit hindi nyo mahuli? Hindi lang grave threat, pero kung may halimbawang design, kung may criminal design to incite ng sedition, pwede ring inciting to sedition. Correct, kasi yung mga followers nila nananawagan right away, magpunta sa EDSA. Mag-akla sila doon, pwede ring illegal utterances. May provision on utterances illegally made kahit hindi sa Pangulo. Ayan. She said that any matter that concerns the safety and security of the President is a subject of serious concern and has national security implications. Kaya yari ka pusit, no? Yari ka talaga. De Lima believes Duterte may be airing her own opinion and sentiments on the current administration. However, she said the Vice President crossed the line when she made the threat. Ayon, you crossed the line again. Di ba anong sabi ni Congressman Sandro Marcos dati? Nung una niyang tirades about the President and the former late President Marcos Sr. Ini-imagine niya, pupugutan niya ng ulo, tatanggalan niya ng ulo ang ating PBBM. Huhukayin ang labi ni Apo Lakay, itatapon sa West Philippine Sea. Nagalit na si Kong Sandro. She crossed the line. Now, she crossed another line. How many lines she have to cross bago nyo siya damputin, hulihin at ilagay sa mental? Di po ba? I find it disturbing and concerning kasi I don't think it ever happened before that a very high public official, the second highest official of the country, of our land, would verbally attack the President, the First Lady, and the Speaker. The lawyer said the Vice President action could also lead to a disbarment case. No. Impeachment, disbarment, kaso. Nako, lalo itong magwawalwal pag nalaman niya ito. And case of disbarment can be misconduct din yun. That's not expected of a member of the bar. Lawyer. Yung isa kanina, political expert, sabi rin yan. Si former IBP President Cayoso, disbarment, mga lawyer. Alam nila, yung sinumpaan nila. Sabi pa ni Cayoso, maski na walang mag-file, i-take up ng Supreme Court at ng IBP. Di ba? It's not part of a lawyer's oath to be behaving of that matter. Wala Animal Ha? Grabe, mga kababayan. Dito na lang po, ini-encourage ni De Lima na umattend siya. Umattend siya sa hearing ng good government and public accountability para matapos na ito, magkaalaman sino nagsisinungaling. Para malaman din namin paano nyo talaga ginastos ang pera ng taong bayan. Di ba? Tama, mali. Disbarment, impeachment, legal cases. Naku, dami mga kababayan. Ano kaya ang penalty pag yung napatunayang guilty ka sa threatening the life of the President, no? Habang buhay na pagkabilanggo. Yay! Ito, pasok naman tayo dito sa isang supporter, no, ng mga Duterte. Itong kiss ass na ito. Ito na naman tayo sa hyperbolic statement. Lagi nilang ginagamit ito. Ito ang pangdepensa nila. Hyperbolic? Exaggeration, yung sabi mong papatayin mo, hindi lang ang presidente, kundi yung First Lady at Speaker. 3 tao ang gusto niyang patayin, mga kababayan. Ito. Sa ABS-CBN. Suppose BP Duterte threat, just hyperbolic statement. Sabi nung, nakakahiya ito, no? Former Marcos Jr. official, no? Nakakahiya po. Nag-serve pa sa ating administrasyong Marcos. In a stream conference held on Saturday evening, former Marcos administration press secretary, sino? Si Trixie Cruz Angeles, parried criticism of Vice President Sara Pusit Duterte for presenting himself as a chief of staff, Lopez lawyer, and for remarks that he placed, blah, 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 blah. Sabi lang ni Angeles, hyperbolic remark. Blown out of proportion by media outlets. Hindi! Maniwala kayo dyan kay Trixie Cruz Angeles? Paano naging hyperbolic yun? Sinabi niya, this is not a joke. This is not a joke.
Sinabi rin yun ng former IBP president na si Cayoso. Sinabi rin ng political expert ng Ateneo de Manila University, professor ng political science doon sa universidad na yan. It's not a joke. Sa video, hindi nagbibiro si Sara Duterte. Galit na galit pa siya. Tapos sasabihin mo, hyperbolic remark, blown out of proportion by media outlets. Wow, kami. Sinisi pa na ang media outlet, mga kababayan. Hyperbolic daw po yun. Diba? Ayan o. Sinasabi nila na si BP daw ay nag-threaten o medyo seryosong aso yan lalong-lalo na kung ang pinagbabantayan ang pinakamatas na pensyon sa. Ito ang tanong, nasaan yung sa PACS doon yung pagbabanta diretso sa Pangulo? Ayon! Ang galing! Hoy! Sige nga! Ito, lawyer. Sige. Kalabanin mo si Dilima. Yung former president ng IBP at iba pang mga lawyer at political expert. Doon ka magpaliwanag. Sa aming simpleng tao, alam namin, seryoso yung amo mong pusit. Hindi siya nagbibiro, siya na mismo nagsabi. At sabi ng NBI, authentic yung video. Hindi siya AI, hindi siya deepfake. Sinabi ng amo mo, this is not a joke. Baka nandun ka pa nga sa press conference na yun o dun sa Zoom meeting na yun eh. This is not a joke. Totoo yung sinabi niya. Whether indirectly or directly threat, pag namatay siya, habulin ka agad yun. Paano kung mamatay siya ngayon? Deactivated yung plano ng hitman. At bakit siya nakipag-usap sa hitman? Government official siya. She is canoodling with the hitman, with the assassin. Eh ano siya? Criminal siya. Lawyer pa man din siya. Dapat you have to behave properly. Sabi, di ba? Lawyer ka, kakausap ka ng hitman para may papatay ka kung sakaling mamatay ka. Paano kung hindi naman sila yung totoong nagpapatay sa'yo? Walang proper investigation? Basta ang gagawin na lang ng hitman yan, susunod sa utos. Anong sabi niya? Yes. Walang ura-urada, walang tanong-tanong. Ang sagot ka agad, yes. Mamatay ka man ngayon, titirahin ko sila. E paano pag hindi nga silang nag-utos? Gawang kathang isip lang nung pusit. Naniwala naman yung hitman, eh bayad ako eh. Gagawin ko yung pinag-utos sa akin. Ganun po mga hitman eh. Walang tanong-tanong yan. Pag nilapagan mo ng tamang presyo, wala yan. Gagawin lang nila for the sake of money. O tapos sasabihin ni Trixie Cruz Angeles, hyperbolic, blown out of proportion by media. We, sinisi mo pa ang media. Oy, ang galing, kawawa ang media, sinisi ang media. O, di ba? Ang galing lumusot, magpapalusot pa ang mga pusit. O, yan. Yan po yung mga Duterte minions na talagang hinahanapan nila ng butas, mailusot lang nila si pusit sa kanyang katangahan, kagaguhan, at kabaliwan. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.